Ngayon po ay araw ng State of the Nation Address ni Pangulong Marcos Jr. At ito ay panglima na ho, mga kababayan. Pero ay siyempre isa ho sa pinakamalaking balita ay ito hong paghahain daw po ng kaso laban po kay dating House Speaker Martin Romualdez. Ako, linawin ko ho mga kababayan at baka mabudol ho kayo. Ito ho ay hindi pa ho formal na pagsasampa ng kaso sa korte at para siya po ay ma-issuehan ng warrant at makulong. Naku, malayo pa ho ito mga kababayan. Ito ay sabihin natin parang pampapogi lang ho ito sa State of the Nation Address ni Pangulong Marcos Jr. para meron ho siyang maisama na laman na kung saan ay hindi ho siya gaanong mapahiya dahil sa mag-iisang taon na ho mula ng kanyang ibunyag yung itong sinasabing di umano'y anomalya sa flood control ay wala ho siyang naipakulong na isa man Bagamat sa mga nakaraan ay talagang isa po sa mga tinutukoy na di umano ay mastermind ay ito pong si dating House Speaker Martin Romualdez kasama po si Zaldico. At yun ho, mga kababayan, linawin ko lang ho ito. Ito hong yung special panel of investigators sa Office of the Ombudsman. Kung baga sa meron hong lupon ho yan May grupo na kung saan ay sila po yung mga investigador. At dito ho ay nagrekomenda pa lang ho sila na kasuhan, sampahan ng kasong plunder, graft, bribery at money laundering. Ito hong sina dating Speaker Martin Romualdez at again din po itong si dating Congressman Zaldico. O yan po mga kababayan, maliwanag ho yan At dito ho ay kasi ang binabanggit ito base po sa di umano ay offense o paglabag yung tinatayang pagkamal ng 56 billion pesos na ill-gotten wealth na ito po ay itinuturing na di umano ay posibleng galing ho sa multi-billion peso flood control scandal mula po 2022 hanggang 2025. So, yun po ang rekomendasyon ho ay plunder, direct and indirect bribery, graft at money laundering. So, dito ho mga kababayan ay kasi baka naman kayo po ay magkamali na ito ho ay kinasuhan na tapos kasi yung iba may mga lumalabas na ho ng mga balita, nako ikukulong na, ipapaaresto na itong si Romualdez at sinasabing kasangkot dito po sa kasong ito. Hindi pa ho, ang layo pa ho ito, buwan pa ho aabutin niya mga kababayan. Kasi ito hong desisyon, rekomendasyon ng Special Panel of Investigators diyan po sa Ombudsman, investigasyon tapos magkakaroon pa ho ng tinatawag na preliminary investigation. Yun ho At kasi dito ang dami-dami ho ng mga kung ano-ano mga detalye mga kababayan dito po. Pero ito maganda, linawin ho natin. Ano ho ba itong preliminary investigation na ito? Kasi kaya ho natin minabuti na talakayin itong episode na ito kasi ang dami ho ng mga lumalabas po diyan po sa social media. Nako, i-anunsyo raw ni Pangulong Marcos Jr. yung pag-aresto kay Martin Romualdez. Nako, hindi pa ho pwede yun. Kasi yung Special Panel of Investigators nagrekomenda pa lang na kasuhan. Tapos, yan po ay para sa preliminary investigation ng Ombudsman. Yung ito hong preliminary investigation ay ito yung formal na proseso para malaman kung meron pong probable cause, meron pong sapat na basihan para ito mag-file na po ng criminal charges sa Sandigan Bayan. So malayo pa ho ito mga kababayan. At ito ho, ibig sabihin, hindi ho ito, hindi pa ho ito paglilitis at hindi pa ho rito titingnan kung siya ba ay nagkasala, guilty o inosente. At ito ho ay sasagot lang ho ito sa mga sa mga tanong. At halimbawa, 'di ba, may nagrekomenda ho ng
preliminary investigation, magsasubmit to sila ng counter affidavit para sagutin yung allegation ng itong panel of investigators. So, ganun ho ito mga kababayan. Kasi ang purpose ho nito ng preliminary investigation ay para alamin, to determine kung itong complaint, reklamo ay legal and factual basis. Siyempre, pero maprotektahan din yung mga inosenteng tao mula po sa mga baka unfounded o mga walang katuturan o malisyosong aligasyon lang ho mga kababayan. At dito ho ay magdidesisyon kung magpa-file po ng kaso sa Sandigan Bayan o kung saan mang korte mga kababayan. So maliwanag ho yan kasi nagulat lang ho ako nung magsabi ho ito hong nako ipa-aaresto na itong si Romualdez ni Pangulong Marcos Jr. at habang siya ay nag-i-speech sa kanyang zona, hindi po, malayo pa ho yan. Kasi abot pa yan ng 2 buwan, mga gano'n, 1 buwan o hanggang 2 buwan, mga kababayan. Ito, pakinggan ho natin yung paliwanag ng Assistant Ombudsman na si Miko Calabano at patungkol dito sa preliminary investigation laban po kay dating Speaker Romualdez. Panoorin po natin, mga kababayan. Binibigyan si dating Speaker Martin Romualdez ng pagkakataon to submit as counter affidavit. Well, that will depend kasi kakasabit lang po ng fact-finding teams natin ng complaints sa preliminary investigation. Ang proseso po doon, yung officer in charge doon sa preliminary investigation ay magbibigay or mag-issue ng order to file counter affidavit. At doon po natin makikita yung date. Hindi ko pa nakikita po yung order to file counter affidavit. Pero malamang po sa hindi, it will be issued sometime this week. Thank you. Sir Glenn, DCWB. Sir Glenn Wegon, DCWB. Sir, siguro ang tanong lagi ng mga kababayan natin, kailan kaya talaga ito? Kailan ito matatapos? Kailan ito ma-file? Kailan itong magkakaroon ng desisyon dito sa kaso nito? Well, the new rules provide for a 60-day period for preliminary investigation to take its course. So from the time na sumagot po si former Speaker Romualdez sa complaints laban sa kanya, we can expect that the resolution would come out in a reasonable amount of time. Pero itong pag-file po ng complaint from FF finding to the preliminary investigation team sets that ball in motion already. So time periods have to be followed. Wala na pong preno-preno dito dahil tumatakbo na po yung panahon para sumagot at ma-resolve yung kaso. Salamat, sir. Ayan po, ang binabanggit patungkol po sa preliminary investigation. So, ganyan po ang proseso mga kababayan. At hindi ho agad-agad na kapag naghain po ng kaso, ito hong yung special panel of investigators, kulong na kaagad. Hindi ho ganyan mga kababayan. At dito ho, kasi linawin ho natin yung mga detalye, 56 billion pesos na umano'y ill-gotten wealth. Tapos base po sa investigasyon, ito merong 104 page supplemental complaint affidavit. Yung modus daw ho, ay yung kickbacks ay mula 10% to 25% per project. At ito ho ay yung ibinibigay yung pera sa pamamagitan ng maleta. So, lumilitaw ho mga kababayan, ito pinagbasihan ho ng ombudsman ito hong naging testimonya ni dating DPWH Undersecretary Robert Bernardo at ito ho yung kay Orly Gutesa at yung 18 ex-Marines, yung dating hong mga security o bodyguard ni dating Congressman Zaldico. So lumilitaw ho mga kababayan na totoo itong mga aligasyon ng 18 ex-Marines na kung saan ay hindi po ito inintindi at hindi pinansin ni Senator Ping Lacson noong siya po ay chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Maliwanag ho mga kababayan na pinaniwalaan po ng ombudsman pero hindi po pinaniwalaan ni Lacson. Meron pong lilitaw ho rito ang magiging persepsyon, meron po siyang pinagtatakpan ho rito mga kababayan. So, yung mga aligasyon noon mga kababayan ay
na kung saan talagang, 'di ba? Ang sabi ho talagang parang itong si Lacson pumili lang ho ng mga kung sino mga gusto lang ho paimbestigahan di po ba? So wala ho nangyari. Kung keta natigil ho yung investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee. Di po ba? So dito ho ay biro mo yung detalye ho ng mga pagdi-deliver ng maleta sa bahay diyan sa Forbes, lahat po ay pinaniwalaan ho ito ng ombudsman ng Special Panel of Investigators. Pero itong si Lacson, hindi niya pinaniwalaan ho ito, mga kababayan. Itong maleta. Paano ho ito, mga kababayan? Yun ho, basihan ho. Ewan ko lang ho, kung nagbobulan lang ho tayo rito, mga kababayan. Maliwanag ho na talagang meron pong basihan. Ito hong mga naging pahayag o testimonya ng 18 ex-Marines o itong mga dating sundalo na yung security ho ni Saldico. Maliwanag ho ito. At tapos yun kay Orloy Gutesa. Pero sa panig ng Blue Ribbon Committee, hindi po nila ito pinaniwalaan. Meron pong pahayag itong Senate Blue Ribbon Committee Chairman ngayon, Senator Erwin Tulfo, na muling bubuksan daw po ang investigasyon ng Blue Ribbon dito po sa flood control at isasama na raw po nila di umano yung usapin sa Taguig, yung Ghost Project. Isama nyo ho yan, pero naumpisa na yung una dapat tapusin nyo yung investigasyon dyan sa flood control na kung saan ay kinasasangkutan ng maraming mga opisyal ng gobyerno, mga politiko na di umano ay ito po ay nadeliveran ho ng mali-malitang pera. Di po ba? May allegation ho, di ba? Halimbawa kay Senator Tito Soto, di umano ay binagsakan ho siya ng ilang maleta ng pera. Diyan po sa kanyang opisina sa Pasay. Dapat maimbestigan din ho yan. Kasi, biro mo, yung allegation nitong mga 18 ex-Marines, pinaniwalaan ng ombudsman Lang naman, dapat ipatawag ho yan ng Senado, ng Senate Blue Ribbon Committee, ito hong mga sundalong ito, dating sundalo. Tapos ay nag-deliver din ho daw sila ng pera sa bahay ni ni Pangulong Marcos Jr. Doon po sa Ilocos. Dapat ungkatin din ho yan at talagang investigahan, di po ba? Tapos ay marami po yung mga sinasabing kongresista, may mga senador, itong si Senator Chis Escudero, nabigyan, at itong si Senator Joel Villanueva, base ho sa testimonya ni Yusek Bernardo, na nag-deliver sa kanyang rest house diyan po sa Bulacan. So ang dami ho, mga kababayan, dapat unahin muna. Ako hindi ko sinasabi na sige, imbestigahan nyo kung meron ho ba talagang ghost project diyan sa Taguig. Pero itong si Senator Lacson, yung kanyang pangunguna noon sa Blue Ribbon maliwanag ho na talagang ang persepsyon ng marami may pinagtakpan Kasi ito ho, yung detalye ng ibinunyag na aligasyon ng 18 ex-Marines, yan po'y ginamit ng ombudsman. So, ibig sabihin, totoo ho ito. Meron pong basihan. Kasi hindi naman ho ito basta-basta papatulan ng ombudsman kung wala pong basihan. Ipinakita, idinitali pa ho ng ombudsman at ginawa ho nilang ebidensya yung mali-maleta ho na pagdi-deliver ng pera sa bahay ni Martin Romualdez diyan po sa Forbes Park daw, pati sa Aguado diyan po sa may Malacanang. Hindi naman pwede na paniniwalaan lang ho na ombudsman ito hong pag-deliver kay Romualdez, pero yung allegation din ng 18 ex-Marines na pag-deliver sa iba pang mga kongresista at senador at iba pang mga opisyal ng gobyerno, maging sa Pangulo, hindi natin paniniwalaan mukhang mali ho ito, wala sa hulog kapag ganyan. Di po ba? So, maliwanag ho, mga kababayan, na talagang may katotohanan, may basihan yung allegation po ng 18 ex-Marines. Pinaniwalaan po ng ombudsman di po ba? Dapat ito rin ang gawin ho ng Senate Blue Ribbon Committee. Nakakaya ho, mga kababayan, Sa Senate Blue Ribbon Committee, biro mo sa mga nakaraan
na kapag meron hong gustong tumistigo, talagang agad na pinapatawag tapos pinoprotektahan pa ho yan ng Senado. Pero dito sa pagkakataong ito, nung si Senator Lacson ang namuno sa Blue Ribbon Committee, hindi niya kung ano-anong mga rikititos ang hinihingi niya mga kababayan. Tapos yung kay Gutesa, binutasan yung sa notaryo, na kung tutusin, pagpunta ka sa Senado, kahit wala ka namang sinumpang salaysay, manunumpa ka naman doon sa Senado, yun na yun. Kung lahat ng mga sasabihin mo, yun na rin yun, di ba? Pero wala ho, binutasan, halatang-halata na mayroon ang persepsyon paniniwala ng marami, may pinagtakpan, di po ba? At kaya nga, yan po yung aligasyon ni Senator Marcoleta. Di po ba? Kaya ang ginawa ho, talagang pinag-initan niya si Marcoleta, yun ho, at sabi nga ho ni Senator Alan Peter Cayetano, talagang isa po ito si Senator Lacson sa trumabaho para makulong itong si Senator Marcoleta. Yun ho, ngayon naman, si Senator Alan Peter Cayetano ang tinatrabaho ni Lacson, mga kababayan. Kung ating babalikan, yung ako napanood ko yung interview kay Congressman Ege Erice, na kung saan nakita niya ho mismo yung palitan ho ng text messages ni na Pangulong Marcos Jr. at itong si Yusek Adrian Bersamin. Nandun ho yung detalye, yung pagbibigay ho ng pera sa Pangulo, di umano, at yung sa mga kandidato ho ng administrasyon. Kandidato ng administrasyon si Senator Lacson So 1+1 lumilitaw na nakatanggap po siya ng pondo ho, campaign funds. So magkano ho kaya? Kasi kinumpirma ho yan mismo ni Congressman Toby Chanco, na siyang campaign manager, na nabigyan ho lahat ng pera itong mga kandidato ng administrasyon. Kaya lang hindi niya ho makumpirma kung saan galing yung pera. Pero kung titignan ho natin base po sa sabi ho ni Yusek Adrian Bersamin kay Congressman Leon Libiste, sabi, nakita ho mismo kasi yung text ni Congressman Ege Erice, na yun nga ho, galing sa flood control, kung saan pagaling ito hong pera na nasa halos 8 billion pesos. Pati yung binigay ho sa entertainer na si Andrew E. Di po ba? So maliwanag ho mga kababayan. Okay, so yun lang ho at ating nilinaw lang ho itong issue na rekomendasyon lang ho ito ng special panel of investigators sa Ombudsman. Tapos meron pang preliminary investigation. Abot pa ho yan ng 2 buwan kung totohanan pero baka naman pagkatapos ho nitong ng SONA magkalimutan na ho ulit. Kaya ito hong paghahain po ng pagre-rekomenda ho hindi pa ho pagsasampa ng kaso, pagre-rekomenda ng mga investigador sa Ombudsman na imbestigahan. Inimbestigahan ng panel of investigators, tapos isasalang ulit sa investigasyon, preliminary investigation, para malaman kung yan ba ay tuluyang isasampa sa korte. Maliwanag ho yan mga kababayan. Kasi iba baka nabubudol na ho. At nabobola na, naku, kakasuhan na pala si Romualdez, talagang si Marcos kahit na pinsan niya. Hindi niya kinusinte. Wala pa ho yan, malayo pa ho yan. Baka pag minalas-malas ho tayo pagkatapos po ng mga ilang buwan, magkalimutan na kasi tapos na ang SONA. May nabanggit na siya, ganun ho. Tingnan ho natin mga kababayan. Kayo ho, ano masasabi niyo ho rito? Sa ating mga viewers, sa ating mga taga-subaybay dito po sa ating channel. Nililinaw ko lang ho ito mga kababayan para wag ho tayo maligaw. Na baka sabihin ako, ipakukulong na si Romualdez. Ang layo pa ho. Ang layo-layo pa ho mga kababayan. Kasi meron pang preliminary investigation, pasasagutin pa siya. Maghahain sila ng counter affidavit. Tapos titimbangin pa ho yan sa preliminary investigation kung merong probable cause para isampa ho sa Sandigan Bayan. Kasi kung maniniwala lang ho tayo mga kababayan, kung na-file na ho agad mismo sa Sandigan Bayan, tapos natanggap ng Sandigan Bayan, yun, maglalabas na ho ng warrant. Di po ba? Pero wala ho ito, ang layo pa ho nito mga kababayan. Pwede pa ho itong ma-dribble Kita nyo ho yung kay
kay Senator Joel Villanueva, pati kay Senator Chis Escudero, ang layo ho, tagal na ho. Natulog ho ang kaso. O wala na. Ngayon, kaparalig na ho nila sa administrasyon. So wala na. Okay, so kayo ho, magbigay na ho kayo ng comment dito po sa ating channel tungkol ho dito sa issue natin pinag-uusapan. Sa mga bago lang po, subscribe na po kayo para kayo po laging updated sa ating mga issue na pinag-uusapan. Sundan nyo rin po yung aking FB page, ka Eli Saludar, at yung isa pang account ko, Eli Saludar. Maraming salamat. Muli, ito po si Ka Eli. Magandang araw po sa ating lahat.